So, nakarating din sa amin yung in-home service. Ito yung harness na pinoproblema ko. Gusto kong repairin eh. Pa-harness kasi hindi pa daw kakayanin ng budget, kaya huwag muna. Subukan ko lang muna repairin yung kailangan, lalo to yung charging. Ito yung headlight nasa ibang fuse na eh, kasi ito naka 30 eh. May nakasampay pa na wire. Yun yung mga tinanggal ko nga eh. May nakasampay dyan, hindi ko na maalala kung saan ko kinuha yun. Sa carb wala na akong issue. Ito na lang yung petcock papalitan, tapos siguro lalagyan ko na series na filter. Tapos ito repairing ko ang putik, tsaka yung mga bearing, T-post, tsaka wheel bearing. So video ko lang tong ginawa dito. Nandito na may original eh, pick upin ko sana yung original, kaso yung kinuha nila na pang start supply ano, positive. Ito yung sa pang start, kinuha dun sa negative. Ayun, yan, nakaiwalay siya. Dapat itong mga to lang. Yan, ito, yan. Ayusin natin po dyan, dito. Bali pinikap ko lang yung original. Dinugtungan ko na lang kasi wala, masyado na maiksi. Tapos ito napansin ko naglulusaw na pala yung fuse oh. Ayan, pucha, problema talaga sa electrical eh. Main yung naglulusaw, hindi siya pumuputok oh. Pucha, problem man. Ito na yung 3-phase. Ayan, nakakrimp yan. Dinugtungan ko, tapos pelda ko na lang ng balot syempre kasi yan silang dalawa yung supply para sa linya para sa rectifier. Yan, tapos gagawa ko na adapter papunta dun. Tapos itong start relay hindi na lang muna, hindi ko nagagalawin to. Tsaka to yung tornilyo, ang haba ng tornilyo niya ito. Palitan natin maiksi, meron na ako dito. Yan. Medyo okay, medyo kasi pangit eh. Ito ko lang yung galing na rectifier. Yan, nilagyan ko ng extension papunta ng 3-phase. Tapos yung sa output na rectifier pinikap ko lang yung original. Hands shit, ito pinikap ko lang din yung original. Medyo okay na to. Tanggalin ko to, tsaka to kung sa fuse box ewan ko ano yan eh, yung mandugo eh. Kaya pala wala siyang, kaya pala dun kinuha yung negative neto kasi wala yung side stand switch. Ito yun, walang connection ah. Ayun, binaypas ko na lang muna yung sa clutch kasi sira yung sa clutch switch pala. Binaypas ko dito. Tapos ang problema may start na. Ang problema ito, yung pag kinambyo mo siya ito, kinambyo, ayaw na naman makambyo. Hirap cambio to. Ayun, naka neutral pa rin. Yan, pag tinanggal ko sa cambio, yan, kinambyo, neutral lang. Papalitan natin ng ito, ng diode. Yan, papalitan natin ng diode. Yan, neutral, kakambyo ko. Yun, patay na. Yan natin kung i-start ng naka-bypass nga pa yung clutch. I-start pa rin siya kasi naka-bypass yung clutch eh. Yan, good shit. Gantan lang ng diode.
Ito, tapon na natin. Ito ko lang yung pet cap. Boom! Boom! Butik. Wayop. Sira na pala ito. Okay na tayo dito sa gilid. Yung auxiliary lights na yan naman. Ito mini driving light. Wala. Ay, siguro yung common nun. Yung positive na tinanggal ko ito. May tinanggal ako ditong red. Yun. Ito baka ito yun. Gumigana. Ha? Nakasimbiyan mo. Baka ito yun. Hindi ah. Hindi gumigana. Okay yan. Natin yan. Tapos yung mga wire ng inabit mas malaki kumpara sa load. Yun yung load. Cable type kasi nga naman tatama sa tambucho. Nipis lang yung sa mini driving light. Tapos ang lalaki ng wire ang inabit. Jump pack na ng wire dito man. What the hey. Para maalala ko yung term na sinabi ko, dirty overload. Okay na, dirty overload. Ano po. Naubusan na ako ng murang sasabihin dito ah. Hanep. Hirap ah. Ay gumana ng busina eh. I-re-rewire ko na rin yung busina, tsaka yung fan, tsaka yung sa mini driving light. Ito anak ng Terton. Panis ka dito dude. Panis yung wiring mo dito. What the heck. Puta, panis sa busina yan ah. Di ba tatlo lang silang terminal no? 1, 2, 3. Tapos yung isa kasi apat na terminal to, dalawa. Yung isa ayun no. Whoop! Panis. Panis. Hindi mo kaya to po. Wala, panis yung wiring mo dyan. Papanisin nito. Butik na yan. Matindi talaga. Ito tatlo ha. Saan yun? Tatlo di ba? Tapos ay ni isa no. Hindi nga tinuro ko naka-ground. Meron pa pala dito. Naka-ground. Ayan. Naka-ground. Kita nyo ba? Okay, nasa busina pa rin. Yan talaga. Wayop. Panis. Panis yung mga wiring mo dyan dude. Hindi mo kaya to. Hirap tanggalin ah. Hindi na ubusan ng grounding ito. Ang lakas ng grounding nito. Kahit saan may grounding. Hanip talaga. Okay. Hindi ka ba naman magalit nito eh. Nakagis talaga. Saan sinabit yung mga wire eh. Musik talaga. Kasi andito na may original oh. Pick upin nyo lang yung original. Ano to na naman? Meron pa rin. Musik talaga man. Ayan na, natanggal na yung mga nandito. Pati sa fan, ayusin ko na po. Tinanggal ko to po. Tas sinundan ko. Yun. Masok doon. Jalan. Hanip. Ito pala yung pumasok sa sa fuse box. Tap sila dito. Sama no. Hininang pa battery. Fuse box yan. Tapos
Honda leche. Isang wire dito pinutol, yun. Tapos dinugtong yung kaputol nito, dinugtong doon sa isa. So kaputol naman nito nilabas. Ito, tuloy na natin. Putik, ang hirap. Ayan. Yung fan naka-automatic, fully automatic. Yung mini driving light, hindi na namin nilagyan ng balot. Bali, yung electrical tape lang. Kasi kailangan to i-harness talaga. Kumbaga, tempo permanent na tong ginawa ko. Putik. Tinanggal yung luma na malalaking wire. Yung supply ay yung linya para sa coil ng relay. Andito yung relay. Medyo magulo nga eh. Wala, hindi na pwedeng ayos. Tapos walang lalagyan to eh. Ito na yung pinakakaya ko dito kasi medyo walang lalagyan. Naka-fuse yung busina. Diretso yan sa busina. Tapos yung relay diretso doon sa busina dito. Basta ganun yun. Ito, yung busina. Yan. Parallel lang naman yan. Testing. Malakas, no? Yung may driving light, ito. White, tapos yellow. White, yellow. Puro mga naka-fuse yan. May mga protection. 10 amperes lang yung pinaglalagay natin. Mababa lang naman yung load na yan. Tapos kailangan niya pumutok. Yun yung idea ng fuse eh. Kailangan pumutok pagka nag high ampere. Ano pa? Yung fuse ng mini driving light sinama ko sa headlight na fuse. Yung fuse ng busina, eto. Iulay siya, nakadirekta siya sa positive. Kesa i-splice ko dito. Dito ko na lang kinuha. Naka-fuse. Tapos hindi naman siya gagana kasi naka-trigger naman galing doon sa susian eh. Yung kumbaga yung negative nito wala, hindi man gagana hanggat di naka-on eh. Ayun. Good shit. Ito nga pala, naglagay ako ng filter kasi nga medyo kalawangin yung tangke. Tapos bearing na ako. Mga bearing. Videoan ko lang yun. Ito yung ginawa ko yun. May pangit pa rin kasi hindi na pinalitan ng mga wire dyan. Yung problema ko ngayon yung brake switch sa likod nasa wala tayong nakita pare-pareho, no? Saan na yun? Ito yun, pumasok dun. Ayun, oh. Yun, pumasok dun sa loob. Pumasok sa ayun, oh, pumasok sa sprocket. Ang putik talaga, oh. Tapos ito, tatanggalin ko siya, no? Tatanggalin ko siya. Ang putya talaga, oh. Huling-huli yung inis ko na itong mga to. Tanggalin ko to, no? Tinanggalan ko na 8 to G's. Tapos may tornilyo. Wala nang tornilyo to. Ayun, meron Phillips na 8 yata. Tapos may isang tornilyo doon na tatakpan ito. Tatanggalin ko pa to. Anak ka ng tinapa talaga. Ayan na, oh. Andito po siya. Nainan yung sprocket eh. Taragis, hindi na matanggal ah. Tatanggalin po yung sprocket ah. Video eh. Tapos din ang putik. Yung brake switch nga pala sa likod. Yan, pelta natin. Hindi gumagana. Tapos yung brake switch sa harap walang pamalit. Tapos etong mga to siguro putulin ko na lang. Hindi ko alam kung para saan to eh. Set up dito sa harap. Tapos mga bumama dito. Tapos tingin natin yung
Ano ginawa? Busina. Tsaka yung driving light pala yun. Yeah. Mas busina. May bangga na motor doon. Bumangga eh. Sumemplang pala. Brake switch. Ha? Good shit. Ito na lang, wala. Wala tayo pamalit na ito. Start. Hindi magana yung start kahit ano. Walang gasto eh. Pinalta ko nga pala ng ano, headlock. Yan. Tsaka ng filter. May filter sa loob. Ayun. Walang gas. Ito, final video na. Putik. Hirap. Tingnan natin kung papasok. Kasi kinabit ko kanina. Hirap pumasok. Kasi ngayon, sinetap ko ulit yung... Kasi yung carb pala number 4 nagre-reach. Tingnan natin kung papasok yung gas ngayon. Waiting lang tayo na bumukas yung load valve. So napuputulin yung video dire-diretso para makita natin na bubukas. Test ko siya, tingnan ko kung ano siya, kung kakapusin daw ano. Saka yung pan, minomonitor ko kung mag-automatic. Ayun, nag-automatic. Hindi na. Okay ba? Okay. Tayo natin mamatay. Kailangan mamatay yan. Kasi pag di yan namatay, mag-overheat. Tagal bumaba nung tachometer. Taba na nitong nakados ang bote. Hindi ako rin tong tachometer. Kumamatay pa sa baba nito. Hindi ko sure, baka kasi konti lang yung gas. Konti lang inarga ko dito, nasa ano lang 300 plus lang. 300 pesos ha. 300 plus pesos. Mamamatay yung pan. Papakaya natin. Gusto ko pa mas mababang minor. Sobrang baba na pala rin.